tatawagin siyang babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya ang aral, symbolic pa dun sa pangyayari na ginawa ng Diyos sa pasimula ng paglalang na meron pa naman taong ang asawa mo bubugbugin mo ng bubugbugin. Masamang ugali ng isang lalaki yun. Napakamali sa isang lalaki na yung asawa niya, pati yung kanyang anak ay sinasaktan niya. Palatandaan nyo na hindi ka mahal ng asawa mo, pati ang kanyang mga anak. Kasi kung babasahin natin sa Biblia, 5:28 ng Efeso. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kani-kaniyang sariling asawa na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kaniyang sariling asawa ay umiibig sa kaniyang sarili. Sapagkat walang sino man na napuot kailanman sa kaniyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Kristo sa iglesia. Ang lalaking umiibig, kinakandili niya yung kanyang asawa. Gaya nun sarili niyang katawan. Ang tao, meron tayong pagkakandili sa katawan natin eh. Naliligo ka, yung katawan mo ayaw mong marumi, no? Nagsasyampo ka pa, nagsasabon ka pa. Yung katawan mo ayaw mo nasasaktan, ayaw mo nun. Walang taong yung kanyang sarili, binuntal niya ng binuntal. Walang ganon. Kung nasa katinuan ng tao, hindi mo sasaktan ng iyong sarili. Pagka meron ka nakitang ganon, hindi normal yon. Ang normal, iniibig ng tao ang kanyang sarili. Maraming ang tao ang iniibig lang sarili eh. No? Yun ang normal sa tao, mahalan sarili. Eh ang babae, larawan yan ng katawan ng lalaki kasi si Eva kinuha kay Adan doon sa kanyang tadyang. Kaya dapat mahalin ng lalaki ang kanyang asawa. Sabi sa 5:28 ng Efeso, ang lalaki nararapat ibigin ang kani-kaniyang sariling asawa gaya ng kanilang sariling katawan. Eh bakit? Eh sabi nga ni Adan eh, nung ipresenta sa kanya ng Diyos si Eva. Basahin natin ang 2:22 ng Genesis. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto, at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Galing sa katawan niya mismo. Kaya sabi ni Adan, ito nga'y buto ng aking mga buto, laman ng aking laman. Tatawagin siyang babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya ang aral, symbolic pa dun sa pangyayari na ginawa ng Diyos sa pasimula ng paglalang na ang babae ibinibilang na katawan mo, bahagi ng katawan mo. Meron pa naman taong ang asawa mo bubugbugin mo ng bubugbugin. Masamang ugali ng isang lalaki yon, mga kababayan, mga kapatid. Inaapi mo yung babae na katulong-tulong mo sa buhay, pinagpaparausan mo ng lahat ng kahalayan mo. Ginagawa mong sexy slave kuminsan. Tapos ginagawa mo pang alila, tagalinis ng bahay mo. Tapos ginagawa mo pa na tagapag-alaga ng anak mo. No? Ginagawa mo pang labandera. Ginagawa mo pang cook. Lahat na ginagawa ng babae, tapos ang mapapala, susuntukin mo at tatadyakan mo. Napakawalang yan lalaki ng ganyan lalaki. Sa Biblia, yung mga ganyan lalaki, walang pagmamahal yan sa asawa. At lalo na pag pati anak mo, sinasaktan mo na ng todo, hindi naman masama na ang anak paluin para sawayin kung mali. Pero yan bawa, bubugbugin mo na ang anak mo,
sasaktan mo na ng sasaktan, masama ng ugali ng isang lalaki yon, mga kababayan. Siguro, ang lahat ng matitinong tao kukomporme sa akin. Lahat ng taong matitino, hindi mo sasaktan ang iyong sarili. Ang asawa mo parang sarili mo ng katawan yan eh. Kaya bawal yan nasaktan. Ang dapat gawin dyan, ito, sa unang Pedro 3, versikulo 7. Gayon din naman, kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyo-inyong asawa, ayon sa pagkakilala, na pakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan. Ang dapat ginagawa ng lalaki, pakundanganan ang babae, gaya ng marupok na sisidlan. Yung salitang pakundanganan, huwag mo saktan ng saktan. Dapat meron kang pag-alalay. May pakundangan ka. Ang sabi sa English, giving honor unto the wife as the weaker vessel. Marupok yung babae. Miski sa pangangatawan, marupok yan eh. Para suntukin mo yan, lalo na pati anak, sinasaktan. Basahin natin ang unang Timoteo 5:8. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Masamang tao pala yung hindi nagkakandili sa kanyang sarili, sa anak, sa kanyang sambahayan, sa asawa. Masamang tao pala yung ganyan. Dapat guided ka ng salita ng Diyos na ang ganyang mga uri ng lalaki, masasamang tao yan ayon sa Biblia. Gusto mo magkaroon ka ng guide? Ganito, kapatid. Kahit gaano kasama ang tao, may binibigay naman pagkakataon ang Diyos eh. Di subukan mo ang asawa mo eh. Yayain mong makinig ng aral, magbasa ng Biblia, dagdagan mo ang pagtitiis, ang panunuyo sa asawa mo para mabuksan ang kanyang isip. Malay mo, kapatid, pag narinig niya ang aral ng Diyos, magbago siya. Yun ang una kong payo sa'yo. Pagkatapos nun, nagawa mo na halimbawa ang lahat ng paraan, dinagdagan mo yung pagtitiis mo, yung pagmamahal mo sa asawa, ang serbisyo mo, ganun pa rin. Kung ako, saka ko na lang sasabihin, gawin mo muna yung una kong payo at sana samahan ka ng Diyos. Si Kristo may interval eh. Bakit nag-interval siya? Gusto niya lang ipakita sa Ama na nag-aalala siya pero gusto niyang mangyari kalooban ng Ama. Basahin natin sa Mateo 26:44. At muli niya silang iniwan at umalis at nanalangin bilang ikatlo na sinabing muli ang gayon ding mga salita. Ganito yon, nandun sila sa hardin ng Getsemani. Iniwan ni Kristo isang itsang bato ang mga apostol. Nahiwalay ang mga apostol sa kanya. Siya ay nandun sa isang itsang bato, a stone's throw. Nanalangin ng Panginoon sa Kristo. Sabi niya, Ama, kung pwede, lumagpas sa akin ang sarong ito. Yun lang naman ang hiling niya. Doon sa panalangin wala siyang maraming hiling. Maaari ba, Ama, lumagpas ang sarong ito sa akin? Pero wag mangyari ang kalooban ko, kundi ang ayon sa kalooban mo. Tapos na siya manalangin. Yun lang sinabi niya. Hindi niya inulit-ulit ha. Natapos niya na yun no, sa unang step. Naglakad siya papunta sa mga apostol.
Kung mga 200 meters yon, siguro mga ilang minuto yon, naglakad siya. Ating niya mga apostol, natutulog. Sinabi niya kay Pedro, ano? Di ba kayo maaaring makipagpuyat sa akin ng 1 oras man lang? Sabi niya. Sinabi niya ngayon, kayo magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay nakahanda, dadapwa at mahina ang laman. Muli siyang umalis. Iniwan niya uli mga apostol doon sa lugar nila. Balik na naman siya doon sa lugar kung saan siya nanalangin. Nagsabi siya, uli, Ama, kung mangyayari, makalampas ito sa akin. Makalampas ito, kundi ko inumin. Mangyari nawa ang iyong kalooban. E de, alis na naman siya. Balik siya uli doon sa mga apostol. Siya'y nagbalik na ulit, naratnan silang natutulog sapagkat nabibigatan ang kanilang mga mata, madaling araw kasi. Ang nangyari, tuloy natin sa 44. Muli niya silang iniwan at umalis at nanalangin bilang ikatlo na sinasabi muli ang gayon ding mga salita. Si Kristo may interval eh. Bakit nag-interval siya? Gusto niya lang ipakita sa Ama na nag-aalala siya pero gusto niyang mangyari kalooban ng Ama. Yun din panalangin na yun ang sinasabi niya. Hindi walang kabuluhan yun. It is life and death to Him. Hindi pananalitang walang kabuluhan yun. Inulit niya, hindi sa 1 oras ng panalangin niya, inulit-ulit niya ng 3. Ito may interval eh. Nangangaral pa nga siya sa mga apostol sa bawat interval eh. Yan, ang punto ko ganito kapatid, ano? Ito walang pilosopya ito eh. Sa 12:7 ng 2 Korinto. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampalin, nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Pero siyang nakita sa kanyang pagkatao, parang sugo ni Satanas na para siya'y i-humiliate, para wag siyang magpalalo ng labis dahil napakadakila ng